Hey guys! Welcome back to Travel YOLO, and for today's vlog ay ang day 2 ng ating Siargao Adventure 2025. Marami tayong pupuntahan today tulad ng Coconut Plantation Viewpoint, Coconut Road, Magpupungko Rock Pools, Pacifico Beach, Secret Mountain View, Tayangban Cave Pool, Maasin River, Secret Beach, Afam Bridge, and magbabar hopping tayo sa gabi. Maaga akong gumising today para mag-prepare sa ating land tour. Pero bago yan ay nag-decide muna ako mag-breakfast. Paglabas ko ng room ay may sikat na ang araw. Mukhang maganda ang weather kaya mas lalo kong na-excite sa magiging adventure natin today. Hey guys, good morning. So breakfast muna tayo guys bago tayo gumala today. And buti na lang medyo uminit na kasi kahapon grabe yung hindi naman sobrang maulan kahapon pero makulimlim talaga. Nag-decide akong kumain sa karinderya na katabi lang ng aking accommodation. Heto ang kanilang menu. Ito naman ang aking in-order, corn silog for 180 pesos. Tips muna tayo guys, kumain sa karinderya para makatipid. Magtanong din tayo sa mga locals kung saan ang murang kainan. After breakfast ay bumalik na ako sa accommodation para maligo at mag-ayos ng gamit. Hey guys, so start na ang ating land tour today. Sana lang wala akong nakalimutan, nagmamadali na ako. Kasi alas 8 yung usapan namin. Sakto naman ang labas ko dahil kakarating lang ng ating tour guide for today. Dito lang tayo, sir. Okay, sige. Pangalan mo pala kuya? Mark, sir. Mark, ayan. Nine locations ang pupuntahan natin and nabuko ang tour na ito sa halagang 1,300 pesos kasama na ang renta ng motor at gasolina. After more than 30-minute travel ay narating na namin ang Coconut Plantation Viewpoint. I don't wanna go out on my own. Maybe we could stay and make a home. It's written on my heart and in my soul. You're the one good thing. And I don't think I've ever been so low. Losing you was worse than losing hope. And baby, I could never let you go. You're the one good thing I know. Sobrang lawak ng coconut plantation na ito and perfect ang viewpoint para matanaw ang sobrang daming puno ng nyog. After kong ma-enjoy ang view ay nag-decide na akong dumiretso sa ating next destination, ang Coconut Road, which is 5 minutes away lang from Coconut Plantation Viewpoint. Reminder lang pala guys na bawal mag-picture dito sa gitna ng kalsada for safety purposes. For a longer day. After approximately 15 minutes ay nag-decide na kaming dumiretso sa ating next stop, ang Magpupungko Rock Pools. Stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name. Morning. Grasping into it. Along the way sa ating next stop ay may nadaanan kaming checkpoint. So make sure na may license kayo at complete ang papers nang irerent yung motor para iwas aberya na din sa inyong bakasyon. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah.
After approximately 30 minutes ay narating na namin ang entrance ng Magpupungko Rock Pools. Dito ay nagbayad kami ng entrance fee worth 120 pesos. Mula sa malayo ay tanaw na namin ang mga taong nag-e-enjoy sa rock pools. I don't wanna go out on my own. Maybe we could stay and make a home. It's written on my heart and in my soul. You're the one good thing. And I don't think I've ever been so low. 'Cause losing you was worse than losing hope. And baby, I could never let you go. You're the one good thing I know. Hey guys, so nandito na tayo sa ating third location, yung Magpupungko Rock Formation. And nandito rin guys yung parang pool. So maalon dito guys, ingat kayo pag nagpunta kayo dito. Sa mga hindi marunong lumangoy, meron naman dito life vest. So bababa na tayo guys. Punta tayo sa may rock formation. No, I don't wanna blow up on the phone. Baby, we should never sleep alone. Masyadong malakas ang current nang lumusong ako sa tubig. So mag-iingat din kayo dito guys, lalo na pag pa-high tide na and malakas ang alon. Overflow. So tell me that it's all okay. Tell me we will find a better way. Meron din pala ditong cliff jumping, but I will not recommend this sa mga bata at sa mga hindi marunong lumangoy. Find a better way. Nag-drone ako dito para makakuha ng magagandang shots and ma-feature ang Siargao in a different level. Kaso ay may unexpected na nangyari. Tinangay ng malakas na hangin ang drone. Buti na lang at hindi ito sumabit sa mataas na puno. Na-recover naman ito ng isang guide na nagbabantay sa area. And thank God dahil propeller lang ang nasira sa drone. Sa totoo lang ay hindi ramdam ang malakas na hangin sa ground. So in case magdo-drone kayo dito, make sure na may strong resistance ang drone nyo sa malakas na hangin. Around 11 AM na mag-lunch kami sa karinderya located lang sa may parking lot. Marami sila ditong options and mukhang masasarap kaya dito na kami kumain. Ito ang aming in-order. Adobong pusit, pansit, at tig-dalawang rice kami ng kasama kong guide with soft drinks for only 270 pesos. Meron din sila ditong cold service water. Habang nagla-lunch ay pag-usapan natin ang 3 land tour options here in Siargao. Una sa ating list ay ang DIY. Dito ay kailangan nyo lang mag-rent ng motor, magpagas, i-ready ang Google Map, and go na. Make sure lang na meron kayong license and complete ang papers ng i-rent yung motor para ready in case may checkpoint. Second on the list ay ang private tour. Dito ay kailangan nyo lang maghanap ng tour guide, magbayad ng fees, and that's it. Ang tour guide na ang bahalang mag-tour sa inyo. Pangatlo naman ay ang joiner. Dito naman ay kailangan nyo maghanap ng tour guide or travel agency na nag-o-offer ng group tour. Magbabayad lang kayo ng joiner fee and good to go na. Usually ay van ang ginagamit dito dahil nga group ang setup ng tour na ito. In my case ay private ang pinili ko dahil bukod sa hindi ako marunong mag-drive ng motor, ay gusto ko rin ay hawak ko ang oras ko habang naglilibot sa Siargao.
After namin mag-lunch at magpahinga ay dumiretso na kami sa aming next destination, ang Pacifico Beach. After approximately 15 minutes ay narating na namin ang Pacifico Beach. Sobrang ganda ng beach na ito. Perfect kung gusto nyo mag-picnic, mag-surf at mag-swimming. After naming tumambay sa Pacifico Beach ay dumiretso na kami sa ating next stop, ang Secret Mountain View. After approximately 10 minutes ay narating na namin ang Secret Mountain View. Hey guys, so nandito na tayo sa ating next location, ang Secret Mountain View. Guys, sobrang ganda. Nakita niyo yung view na yan. Ang sarap tumambay dito. Hindi rin ganoon kadaming taong pupunta dito, guys. Medyo malayo kasi ito, no? Ito pala si Mark. Yan, ating tour guide. Ang dami niyang alam, guys, dito sa Siargao kasi taga dito siya. Dito na siya nagstay. So kung gusto niyo mag-tour, land tour, pwede niyo siyang kontakin, guys. Ito yung kanyang contact number or nasa description ng video na to. After 10 minutes ay nag-decide na kaming dumiretso sa ating next destination, ang Dayangban Cave Pool. Habang nasa biyahe ay talagang na-enjoy ko ang view ng Siargao. Sobrang ganda ng paligid at presko ng hangin. Perfect talaga ang lugar na ito para sa mga nature lover at sa mga gustong mag-unwind. After approximately 40-minute travel ay narating na namin ang Dayangban Cave Pool. Dito ay nagbayad kami ng 520 pesos, 160 pesos para sa entrance fee, and 200 pesos naman para sa tour guide. After payment ay kumuha na kami ng mga safety gears and equipment. Kasama na itong lahat sa mga binayaran namin. Sana kayo dito sa pagbaba, sir. Bawak na kayo dito sa kawayan. Okay. Mga part dito.
2-minute walk ay narating na namin ang entrance ng cave. Ito sir, dandahan ka lang dito sir. Oh. Oo. Yung mga bato dito hindi pantay-pantay. May pagmanabi, may pagkababaw. Sige. May hawa ka naman dito sir, medyo dito mo gusto. Lamig. Opo yan. May balita. Yung mga kawayan. Okay, sige. Pag dito na part sir, parang malalim na dito sir, high tide na lang yun sir. Hanggang dibdib sir. Hindi ka mawak sa lubid, ganito. Hindi ka makyat, ganyan sir, hindi man bumaba. After ng quick briefing ay nagsimula na kaming pumasok sa kuweba. Medyo challenging pasukin ang cave na ito dahil bukod sa malalaking bato ay may tubig din sa loob nito. But don't worry guys dahil meron namang lubid na pwedeng hawakan. And nandyan din ang ating expert na tour guide. Meron din ditong mga rock formation na makikita. Reminder lang na bawal itong hawakan for preservation purposes. Super na-amaze kami sa part na ito ng kuweba. Hindi nga lang kita sa video pero sa personal ay mistulang nababalutan ito ng ginto. After almost 10 minutes ay narating na namin ang exit. Na-amaze ako sa natural beauty ng kuwebang ito. Sa totoo lang ay wala ito sa plano. But I'm very thankful na sinuggest ito ng ating guide na si Mark. So naisama ko ito sa ating itinerary. Heto pa ang ibang activities na pwede nyong gawin dito. Hey guys, so tapos na tayo mag-caving. So napasubo na naman tayo sa talunan ngayon guys. Pero enjoy. Pati si Mark, ating guide ay sumama sa sa cave. Yun ang maganda sa guide guys, kapag sinasamahan nila kayo para, 'di ba? Aside from yung guide dito mismo, may another guide, may taga-picture, may taga-video. Pagkatapos naming mag-enjoy sa cave ay dumiretso na kami sa aming next stop, ang Maasin River. Dito ay nagbayad kami ng 60 pesos na entrance fee. Pero kung gusto nyo mag-river cruise ay 600 pesos ang rates nila, good for 3 packs na. Dito sa part na ito ay merong platform kung saan pwede kayong mag-jump. Meron itong first and second level. Heto pala guys ang sikat na coconut tree dito. Nakakalungkot lang kasi naputol na siya. Dahil sa napakagandang view ay nag-decide ako magpa-picture sa platform. Kaso ay medyo challenging palang pumesto dito. To the point na medyo nag-worry na ata ang dalawang bantay ko sa likod. But finally ay nakapwesto din ako ng maayos. And guess what? Hindi lang pala ako ang nahirapang pumwesto dito. Sobrang ganda ng Maasin River kaya maraming turista ang pumupunta rito. Sana lang ay mapanatili natin ang kalinisan at kaayusan ng lugar para makita pa ito ng mga susunod na henerasyon.
guys. Ayun, so hindi ako nakatulong dito kasi medyo mataas. And dito naman sa first platform, marami nagpipicture dito guys. After naming mag-enjoy sa Maasin River ay nag-decide na kaming dumiretso sa ating next stop, ang Secret Beach. Habang pabalik sa General Luna ay hindi ko mapigilang i-admire ang napakagandang Coconut Road. Sobrang relaxing ng view at napaka-presko ng hangin. Perfect para sa mga gustong mag-relax at kalimutan kahit sandali ang hustle and bustle ng syudad. After approximately 30 minutes ay narating na namin ang Secret Beach. Ay, itong helmet ko guys. Dito na pala tayo guys sa ating next destination, ang Secret Beach. Pero marami na nakakaalam. Hindi na siya secret. Ang dami na natin napuntahan today. So kung gusto nyo gayahin yung tour ko guys, check nyo yung description. Ay. Check yung description, lalagay ko dun lahat, pati yung mga prices. Guys, nandito na yung nakasabay ko sa van, na taga Bacoor. Hello! Travel YOLO, subscribe na ha. Anong business? Ano nyo na? I-mention nyo na. Okay, kung gusto nyo ng staycation sa Mall of Asia, kahit BGC, Shell Residences, Mall of Asia, kahit saan dyan, message nyo na kami. Phone number? Phone number, Miss Jo, sir, 908-272-2072. Ayan. Thank you! Sige, sige. After few minute walk ay narating na namin ang Secret Beach. Medyo makipot ang daan papunta rito kaya hindi agad mapapansin na meron pala ditong magandang beach. After namin mag-observe sa paligid ay nag-decide kaming mag-rent ng kayak. Hey guys. Kayaking muna tayo sa Mangrove Eco Park. And si Mark ang ating taga-Sagwan. Perfect magkayak dito dahil malawak ang mangrove forest na pwede nyong libutin. And don't worry guys, dahil sa paglilibot namin ay wala naman kami nakitang buhaya. Hey guys, inabot na tayo ng ulan. Pero babalik na tayo. Yung island na yon, doon tayo nang galing. And huwag nyo pala kaming tularan guys dahil nakalimutan naming mag-life vest, which is sobrang delikado lalo na kung hindi kayo marunong lumangoy. After naming mag-swimming ay nag-decide na kaming magbayad ng kayak rental and medyo hindi pala kami nagkaintindihan kanina sa presyo. So yun guys, yung kayak pala natin ay hindi siya 200 dalawang tao na 200 per head pala siya. So magbabayad tayo ng bali 400. So kung mag-isa, Pag siya magdadrive yung taga dito. Oo. Kung kayo lang mag-isa kung gusto. kasi wala nang bayad. Isa lang babayaran 200 lang. O kung solo kayo guys, magpa-paddle na lang kayo kasi libre naman pala. Hindi ka pa mahirap. O hindi ka mahirapan. After namin mag-enjoy sa Secret Beach ay nag-decide na kami dumiretso sa ating next stop, ang Afam Bridge.
Bago dumiretso sa Afam Bridge ay dumaan muna kami sa boardwalk para magpalit ng damit. Right, quick change lang tayo guys. Hindi na tayo nakapagbanlaw. Pagbalik na lang sa sa accommodation. May mga cafe sa area na to and dahil nagugutom na din ako ay nag-decide muna kaming kumain. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into life. Life is happy. Heto ang aming in-order. Mango shake at 2 pasta worth 955 pesos. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the After naming magmerienda ay dumiretso na kami sa aming last stop, ang Afam Bridge. Savannah. Pagdating namin sa Afam Bridge ay sobrang dami na ng tao. Unfortunately ay medyo maulap nung hapon kaya hindi ganun ka-visible ang araw nung sunset. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this Hey guys, nandito na tayo sa Katangnan Bridge. town. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Don't stare, cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Ate, magkano yung ganitong mga rice meal? Magkano? 100. Ito din 100. 15 pansit. Ate, magkano yung barbecue? 30. Etong hotdog? 30. Yung isaw? Ate, magkano to? 100 po. 100. Ito? Same lang po. 100 na din. Putong bubong to. After approximately 20 minutes ay nag-decide na akong bumalik sa accommodation para makapagpahinga at mag-ready for dinner. Almost 8 PM na mag-decide akong mag-dinner. Nag-decide akong kumain dito sa Reef Beach dahil may bar din sila dito. So okay ang sound trip habang kumakain. Located lang ito along Tourism Road. Heto ang kanilang menu. Heto naman ang aking in-order. Sizzling prawn, cordon bleu with mashed potato, at 2 San Mig apple worth 886 pesos. And habang nagdi-dinner ay na-enjoy ko rin ang kanilang fire dance. After kong mag-enjoy sa Reef Beach ay lumipat naman ako sa Siargao Beach Club. Entrance pa lang ay very inviting na. Dito ay umorder ako ng 2 San Mig apple worth 200 pesos. So that's it guys for our second day here in Siargao. Bukas naman ay magsasurfing tayo and in a very unexpected event ay may nakaholding hands akong Afam. Thank you so much guys for all your support. Please like and subscribe.